Isa sa mga owner at shareholder sa TVJ Productions, naka-wheelchair na rin gaya ni The Bark Ads Wally. Sino kaya ito? Bianca Umali na panood daw sa TV5, at nakasama sa isang show ng Kapatid Network. Talaga namang marami na naman ngang ginulat ang kilalang show ng TV5, matapos may panibagong artista na naman nga ang mapasama dito, na hindi nga basta artista, dahil kung noon nga ay mga OG The Bark Ads ang napasama dito, ay isang kapuso at sparkle artist naman ang napasama sa show na ito ng TV5, na si Bianca Umali naman. Na matatandaang naging dati din naman The Bark Ads noon. O mula noong 2022 hanggang 2023. Na matatanda ang una na nga nating napag-usapan noon, ang pagkakasama naman ng TVJ sa primetime show ng TV5 na A Secret in Prague. Ito nga ay matapos ng mapag-usapan at mabanggit ang TVJ, o ang kilalang trio at OG The Bark Ads na sina Tito, Vic at Joey sa A Secret in Prague, sa isang eksena nito. Pero, ngayon nga, ay hindi na nga lang ang mga OG The Bark Ads ang napag-usapan at nabanggit sa A Secret in Prague, dahil kahit nga ang kilalang kapuso at sparkle artist naman na si Bianca Umali, ay napag-usapan at nabanggit din na sa kilalang primetime show na ito ng TV5. Na nagsimula naman nga, matapos mapag-usapan ang tila problema ni Andrea Brillantes bilang Kiara na napansin ng kanyang nanay, at natanong na nga ito, kung ang iniisip ba nito ay ang pinapagawa daw ba sa kanya ni Glamour Teen Bianca. At dahil sikreto nga ang pangalan na ito para sa iba, at ang mga Valtrovi lang ang nakakakilala dito, ay makikitang nagulat nga si Kiara dito nang marinig nito ang pangalan ni Glamour Teen Bianca. Kaya naman, ay itinago na lang nga ito ng kanyang nanay sa pangalan na Bianca Umali, at ganoon na rin nga sa pangalang Bianca King. Na isa din namang kapuso at sparkle artist. Na dahilan nga kung bakit makikita ang mga naging reaksyon na ito ni Andrea o ni Kiara sa eksenang ito. Na kahit nga ang mga netizens ay talaga namang natuwa sa eksenang ito. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Samantala, pinarangalan naman nga si Mr. Manny V. Pangilinan o si MVP, sa isang star-studded 45th anniversary ng First Pacific. Na makikita nga yan at mababasa nga sa isang article mula Bilyonaryo, na mababasa nga dito ang headline na, MVP honored at First Pacific star-studded 45th anniversary. Mababasa din nga dito na, business leaders and distinguished guests gathered at the Meralco Theater on May 23, 2026, as First Pacific Company Limited celebrated its 45th anniversary with an evening of music, tribute, and reflection on the company's long-standing role in Asia's investment sector.
Founded in 1981, the Hong Kong-listed investment holding company associated with the Selim Group has built a diversified regional portfolio spanning telecommunications, infrastructure, and food businesses. The milestone event also honored Managing Director and CEO Manuel B. Pangilinan, who has long overseen the company's Philippine interests and affiliated enterprises. The program featured a large-scale production directed by Roel Santiago, with national artist Ryan Cayabyab serving as musical director alongside the Philharmonica Orchestra. Performances by Lea Salonga, Jessica Sanchez, and Dylan Minor added to the evening's festivities. Among those in attendance were San Miguel Corporation Chairman Ramon Ang and MPIC Chief Finance Officer Che Cabol Revilla, along with other notable figures from the business community. Pangilinan, dressed in formal wear and using a wheelchair, received warm recognition throughout the night as guests paid tribute to his leadership and lasting contribution to the company's legacy. Naayon nga dito, na nagsama-sama ang mga business leaders sa Meralco Theater, para sa 45th anniversary ng First Pacific. Pinarangalan din dito ang milestone ng Managing Director at CEO na si Manuel B. Pangilinan, na matagal nang nangangasiwa sa mga interes ng kumpanya sa Pilipinas at mga kaakibat na negosyo. Na kung saan nga, ay makikitang nakasuot ng pormal dito si Mr. MVP, at gumagamit na rin ng wheelchair, na ayon pa nga dito, ay tumanggap ng mainit na pagkilala si MVP sa buong gabi bilang pagpupugay ng mga bisita sa kanyang pamumuno at pangmatagalang kontribusyon sa legacy ng kumpanya. Na matatandaang, isa din nga si Mr. Manny V. Pangilinan sa mga may-ari ng TVJ Productions, na kung saan ay matatandaang may 51% nga na shares dito si MVP o ang MediaQuest Holdings, at may 49% shares naman ang TVJ o sina Tito Vic at Joey. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?